May mga araw na pag-open ko ng TikTok, may naglo-load na draft video. Pag-play ko, nakikita ko sarili kong sumasayaw. Milky Way Horror Stories. Andiyan na siya. Magandang araw sa lahat ng mga listeners natin. Meron na naman tayong bagong tampok na istorya ngayong araw. The Other Me, a true story of a TikToker in BGC. Hi, ako nga pala si Althea, 23 years old, content creator, and yes, isa ako sa mga tinatawag nilang sexy TikToker. Noon, puro sayaw, transitions, at makeup trends lang ang ginagawa ko. Pero after one viral post, nagbago lahat. Hindi ko akalain na ang isang simpleng video sa kondo ko sa BGC ang magiging simula ng pinaka-creepy na experience ng buhay ko. At hanggang ngayon, tuwing tinitignan ko ang screen ng phone ko sa dilim, parang nakikita ko pa rin siya. Nakatira ako sa 32nd floor ng isang high-rise condo sa BGC. Maganda ang view, kita ko ang city lights, lalo na kapag gabi. Perfect para sa mga TikTok videos ko. Minimalist yung unit ko. White walls, mirror wall sa gilid, LED light sa may kisame. Madalas kong gamitin yung violet mode para aesthetic. That night, mga 10:30 PM, nagsiset up ako ng tripod. Gagawa sana ako ng bagong dance trend. Yung Slay Mirror Challenge, kung saan sumasayaw ka sa harap ng salamin habang patay ang ilaw, tapos may red light lang. Kakamove ko lang noon sa unit, so medyo tahimik pa lahat. Pero habang nag-aayos ako, pansin kong may weird na tunog. Parang may kumakalas ko sa may aircon vent. Siyempre hindi ko pinansin. Akala ko daga or something. Nag-record na ako. Nakasuot ako ng black crop top at pajama shorts. Medyo messy bun, tapos naka-red light lang. Habang tumutunog yung beat, sumasayaw ako. Slow, sensual, confident. Alam mo yung feeling na you're in control? Ganon. Kasi sanay ako sa camera. Sanay rin ako sa mga comments ng tao. Pero habang nagsasayaw ako, napansin ko sa reflection ng salamin. Parang may shadow sa likod ko. Hindi ko pinansin. Akala ko glitch lang. Nung tinapos ko yung video, pinanood ko agad sa phone ko. At doon ako kinilabutan. Sa kalagitnaan ng sayaw, nung lumapit ako sa salamin at tumiti, may isa pang mukha sa likod ko. Hindi ko siya agad napansin. Pero nung i-post ko sa frame, Diyos ko, may babae sa likod ko. Parehong-pareho ng suot ko. Pero nakangiti siya ng iba. Yung tipong smile na malamig. Parang walang kaluluwa. Akala ko prank lang ng ilaw o reflection glitch. Pero hindi. Kasi yung ngiti niya, delayed. 2 seconds bago gumalaw. In-upload ko rin yung thinking it was just a creepy filter vibes. Within hours, nag-viral. Girl, may tao sa likod mo. Bakit may dalawang Althea? Check the mirror part. 021. Thousands of comments. Hundreds of stitches. Yung mga reaction videos, puro sigaw. Pero ako, hindi ako makatulog. Kasi nang i-replay ko ng paulit-ulit, napansin ko na last part ng clip, yung reflection, hindi na ako, siya na. Yung katawan, same movement, pero yung muka, hindi ko muka. Yung mata niya, mas madilim. Tapos yung dulo ng video, habang ako nakaharap pa rin sa salamin, yung reflection, ngumiti ng mas malaki. Second night, sabi ko baka stress lang. So kinabukasan nga, nag-live ako para patunayan sa mga viewers na okay lang ako. Guys, it's just lighting, okay?
don't freak out. Pero habang nagla-live ako, may nag-comment, bakit may kamay sa likod mo? Napalingon ako, wala naman. Pero pagtingin ko sa phone screen, may puting kamay sa balikat ko. Nakahawak. Pagharap ko nga wala. Pero ramdam ko yung lamig. Doon ko naramdaman na hindi na ako nag-iisa. Nagsimula akong makaramdam ng mga bagay na wala naman dapat. Parang may humihinga sa likod ko kapag nagtitiktok ako. Pero may tumatawa ng mahina sa sulok ng unit. Isang gabi nga habang nag-edit ako ng clips, may kumatok 3 beses. Binuksan ko ang pinto, wala. Akala ko kapitbahay lang o nagkamali ng unit. Pero paglingon ko sa loob, may basang yapak sa sahig at galing yun sa loob, hindi sa labas. Kinabukasan, dumalaw yung friend ko, si Lian. Sabi niya, "Girl, ang creepy ng kondo mo ha. Bakit parang may amoy ng pabango pero luma?" Wala naman akong ganong pabango. Habang nagkakape kami, napatingin siya sa mirror wall. Bakit may babae dun? Napalingon ako. Pero ako lang dapat yun. Pareho kami ng suot, pero yung reflection ko, hindi sumusunod. Nakatingin lang siya sa amin. Ngumiti, tapos biglang nag-wave. Tumakbo kami palabas ng unit. Dinala ko yung phone ko. Pinakita ko kay Lian yung video. Sabi niya, "Althea, may nabasa ako dati. May urban legend daw dito sa BGC. May mga condo na dating site ng old apartments before redevelopment. May case ng isang babaeng socialite, influencer din daw, na namatay sa unit habang nagbi-video sa harap ng salamin. Ang sabi pa raw, if you record yourself sa mirror na may red light, minsan may sasabay sa'yo. And once mo siyang ma-upload online, mahirap mo na siyang alisin kasi gusto rin niyang makapansin." After 2 days, nag-decide akong burahin yung viral video. Pero pagtingin ko sa account ko, may bagong upload. Same video, pero mas malinaw, mas HD at mas mahaba. Hindi ko in-upload yun sa video habang sumasayaw yung reflection ko, kuminto. Tapos lumabas siya sa salamin. Yung dulo, humarap siya sa camera at nagsabing, "This is the real me." Hindi ko alam paano nakarating sa feeds ko yun. Pagtingin ko sa file details, uploaded daw kahapon habang tulog ako. Simula nun, nag-iba na ako. Hindi ko maipaliwanag, pero parang may ibang nagko-control ng mga galaw ko kapag nasa camera ako. Minsan nga mapapansin ko na iba yung expression ko Mas seductive, mas confident. Yung mga tao sa comments nagtataka, "Althea, parang iba vibe mo ngayon May intense yung aura mo." Pero tuwing tinitignan ko yung sarili ko sa salamin, parang hindi na ako yun. At sa tuwing magla-live ako, may delay lagi yung reflection. Nagpunta ako sa simbahan, dinala ko yung phone ko, pinabless ko. Sinabihan ako ng pare, "Anak, minsan kapag sobrang nakatingin ka sa sarili mo, baka may iba nakakakita rin. Iwasan mong sumayaw sa harap ng salamin sa dilim." Pag-uwi ko, binasag ko yung mirror wall. Akala ko tapos na. 2 weeks later, habang nasa event ako, may nag-message sa akin sa TikTok, "Ang galing ng comeback mo, girl. Ang fierce mo sa bagong video." Nagulat ako syempre. Wala naman ako in-upload Pag-open ko ng profile, may bagong post. Ako ulit. Same condo, same red light, same dance. Pero may maliit na detail sa dulo ng video. Nag-zoom in yung camera. Yung mukha ko may hiwa sa labi. Tapos biglang nag-glitch yung screen. Nagsalita siya, "You left me. Now I'm the one they see." Pinabura ko yung account ko. Lumipat ako ng kondo. Pero kahit saan ako pumunta, lagi kong naririnig yung clicking sound ng phone ko. Minsan nga pagising ko, naka-on ng LED light ng kwarto. Red. May mga araw na pag-open ko ng TikTok, may naglo-load na draft video. Pag-play ko,
nakikita ko sarili kong sumasayaw pero hindi ko maaalala kailan ko ginawa. Alam mo yung feeling na parang may ibang version ka sa loob ng screen? Yung mas confident, mas perfect, mas seductive. Pero hindi ikaw. Baka kasi minsan kapag sobra kang tumingin sa sarili mo, may ibang gustong tumingin pabalik. At kapag hinayaan mo siyang mapansin ng lahat, baka siya na ang maging ikaw. Hanggang ngayon, hindi ko alam kung paano patatapusin ang ganitong kwento eh. Pero kung mapapansin mo, minsan, may mga TikTok account na parang may double face or may maliit na movement sa background na hindi tugma. Huwag mo nang i-stitch o i-share. Kasi baka hindi video yun. Baka sumabay na lang talaga sila sa sayaw mo.